aming lakaran. Bigyan niyo ng kalinawan, ng isipan, ng bawat isa, Panginoon. Dalangin ko na ang iyong kapangyarihan ng siyang mahayag sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Ikaw lamang po ang maluwalhati at maparangalan sa umagang ito. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Noong ang ating Panginoong Jesucristo ay umakyat sa bundok ng Getsemani, kasama ang ilan sa kaniyang mga alagad upang manalangin sapagkat sa panahon na yon ay malapit na siyang ipako sa krus, sinabi niya sa kaniyang mga alagad na nadatnan niyang natutulog kasi nga mananalangin sila pero yung mga alagad natutulog. Ang sabi ni Jesus Christ, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad na sila ay magbantay. Okay? Ang magbantay ay nagpapahiwatig na ang mga alagad ay dapat manatiling mapagmatsyag at maging gising spiritually. Okay? Yan yung ibig sabihin ng pagiging mapagbantay o nagbabantay. At yung pananalangin, ito'y paghingi ng kalakasan at paggabay ng Diyos sa kanila. Bakit? Upang sila ay hindi madaig ng tukso. Okay? Ang tukso ay isang sitwasyon na maglilid sa isang tao tungo sa kasalanan. Yan yung tukso. Ang tukso ay hindi kasalanan. Pero kapag nagpadala ka dito, okay, doon ka mahuhulog sa pagkakasala. So tinuturuan ng Panginoong Jesucristo ang mga alagad na magbantay at manalangin sapagkat maraming tukso silang pagdaraanan at ang panglaban nila dito syempre ay ang prayer, pananalangin. At ito rin ang tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat araw-araw ang mga mananampalataya ay humaharap sa tukso ng kaaway. Tama ba? So sa Biblia ay maraming lingkod ng Diyos ang nahulog sa tukso. Ngunit sa umagang ito ay gusto kong ibahagi sa inyo ang kwento ng isang lalaki na nagtagumpay sa tukso, hindi nagpadala sa tukso kahit na ano ang maging kapalit nito. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Genesis chapter 39. Actually, buong chapter yung pag-aaralan natin sa umagang ito, and I think kahit 2.5 hours lang, pwede na, no? So, babasahin ko na lang sa verse 6 hanggang, actually, madalas ABAB ako nagbabasa, pero wala kasi akong Bible na MBB na Tagalog, meron lang dyan Pinoy version. So, MBB, kaya dito, cellphone yung gagamitin ko. Okay? Simulan ko na lang sa verse 6. Okay? Ang sabi dito, ipinagkatiwala ni Potiphar kay Jose ang lahat, maliban sa pagpili ng kanyang kakainin. Si Jose matipuno at magandang lalaki. Okay? Si Jose ay matipuno at magandang lalaki. Dumating ang panahon na pinagnasaan siya ng asawa ni Potiphar. Sinabi nito, sipingan mo ako. Tumanggi si Jose at ang sabi, panatagpo ang kalooban ng aking Panginoon sapagkat ako'y narito. Ginawa niya akong katiwala at pinamahala niya sa akin ang lahat sa bahay na ito, maliban sa inyo na kanyang asawa. Hindi ko po magagawa ang ganyang kalaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Hindi pinapansin ni Jose ang babae, kahit araw-araw itong nakikiusap na sumiping sa kanya. Ngunit isang araw, nasa bahay si Jose upang gampanan ang kanyang tungkulin. Nagkataong wala roon ang ibang mga utusan. Walang ano-ano'y hinablot ng babae ang kanyang balabal at sinabi, halika't sipingan mo na ako. Patakbo siyang lumabas, ngunit naiwan ang kanyang balabal sa babae. Sa pangyayaring ito, nagsisigaw ito at tinawag ang mga katulong na lalaki, tingnan ninyo, dinalan tayo ng asawa ko ng Hebreyong ito para hamakin tayo. Sukat ba namang pasukin ako
sa aking silid at gusto akong pagsamantalahan, mabuti na lamang at ako'y nakasigaw. Pagsigaw ko'y kumaripa siya ng takbo at naiwan sa akin ng kaniyang damit. Itinago niya ang balabal ni Jose hanggang sa dumating ang asawa. Then, punta na ako sa verse 19. Nagalit si Potifar nang marinig ang sinabi ng asawa, kaya't pinahuli niya si Jose at isinama sa mga bilanggong tauhan ng paraon. Ngunit si Jose ay hindi pinabayaan ni Yahweh. Ang bantay ng bilangguan ay naging napakabait sa kanya. So, yan lang po yung verse na aking babasahin. At siguro kapag tapos ng message natin, pag uwi nyo mamaya, basahin ninyo sa yung kabuuan sa aklat ng Genesis chapter 39. So, punta muna tayo sa konting background. Okay? Si Jose ay paborito ni Jacob sa lahat ng mga magkakapatid. No? May favoritism si Jacob. Kasi anak niya si Jose sa kanyang katandaan at si Jose siya yung anak ni Raquel. Okay, kasi si Jacob, 12 yung kanyang anak na lalaki, may anak siya na babae, si Dina. At sa 12 niyang anak, 4 yung babae na nagluwal sa 12 niyang anak. Kasama doon yung mga alipin ni Leah at ni Raquel. Okay? Kanilang mga alipin, si Bilha at si Silpa. Okay? So, si Raquel, syempre, ito yung ito talaga yung mahal ni Jacob, di ba? Kaya nga nagtrabaho siya ng 7 taon. Kaya nga lang, dinaya siya ng tatay nila, si Laban. Kaya 14 years na pinagtrabahuan ni Jacob si Raquel. Okay, ganyan ka tagal, no? 14 years, no? Nako, ang tindi nun, no? So, si Jose, anak siya ni Jacob sa kanyang katandaan. At dahil nakita ng kanyang mga kapatid na si Jose ay paborito ni Jacob, kaya napuot sila kay Jose at hindi nila ito pinapakitunguhan ng maayos. Favorite ka ng tatay natin, ha? Pagtutulungan ka namin. Minsan, si Jose ay nanaginip. Ang panaginip ni Jose ay hindi nagustuhan ng kanyang mga kapatid at ng kanyang ama. Bakit? Kasi ang panaginip ni Jose, sila yuyukod sa kanya. No? Yuyukod sa kanya, yung interpretation nila, si Jacob at yung kanyang mga anak, yung 11, yuyukod sila kay Jose. Diba? Parang paborito ng ang anak, tapos ganyan pa yung panaginip, talagang manggagalaiti yung kanyang mga kapatid. Pero alam nyo, hindi lamang ito isang karaniwang panaginip. Dahil sa kwento ng buhay ni Jose, tunay na naganap ang panaginip na ito. Okay? Ang panaginip ni Jose ay isang kapahayagan mula sa Diyos tungkol sa mga mangyayari sa hinaharap. Ngunit bago matupad ito, yung panaginip niya na yon, marami munang pagdadaanan siyempre si Jose. So paalala mga kapatid, hindi tayo si Jose. Okay? Hindi ka si Jose. Baka mamaya ay may managinip sa inyo ng mga numbers at tingin ninyo, yun na yung magpapayaman sa inyo, tapos tumaya kayo sa loto. Sinabi nyo, nanaginip ako ng numbers. Naku, lista ko yan. No? Tapos tatayuan ko sa loto. Mabibigo lang kayo. Okay? At mamaya kung ano-ano na panaginipan ninyo, katulad nung isang mangaral, isang pastor na naginip siya na yung teens mapapangasawa niya. Pambihira. Kaya umalis, natakot yung bata. So, mabibigo lang kayo at magkakasala pa kayo. Hindi tayo si Jose. Isang araw, nagkasundo ang mga magkakapatid. Okay? Ang pinagkasundoan nila, gawan nila ng masama si Jose upang mawala na siya sa kanilang paningin. Sa huli, ang nangyari, pinagbili nila si Jose sa mga Ismaelita at sa pamamagitan nito ay napunta si Jose sa lupain ng Ehipto. Alam nyo, ang inggit, okay, dahil nainggit ang kanyang mga kapatid, ang inggit ay hindi isang simpleng kasalanan. Sapagkat ito ay nauuwi sa isang seryosong kasalanan
tulad ng ginawa ng mga magkakapatid kay Jose. Kaya bilang mga mananampalataya, alisin natin ang inggit sapagkat ito ay hindi nakalulugod sa Diyos at ito'y nakakapinsala sa ating kapwa, lalo na sa ating mga kaluluwa. Okay? Kapag tayo ay naiinggit, naapektuhan yung relationship natin sa Diyos, naapektuhan yung relationship natin sa ating kapwa, at nagsasuffer ang ating mga kaluluwa. Tama? Kasi pag naiinggit ka, wala kang kakontentuhan, hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Kapag naiinggit ka sa kapwa mo, hindi mo na siya papansinin dahil naiinggit ka sa kanya. Tama? Sino yung nagsasuffer nun? Yung soul natin. Kaya ang inggit ay dapat wala sa mga mananampalataya. Amen? Sabi ng Santiago chapter 3 verse 16, sabay-sabay basahin. Yan, sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. Okay, yan yung nagagawa ng inggit, di ba? Ang inggit ay taliwas sa pamumuhay ayon sa Ebanghelyo. Sapagkat ang Ebanghelyo ay nagdadala ng kapayapaan sa mga magkakapatid, hindi kaguluhan. Ang Ebanghelyo ay nagdadala sa mabubuting gawa at hindi sa kasamaan. Tayo'y dapat lumakad ayon sa diwa ng Ebanghelyo. At ang Kristiyanong lumalakad ayon sa diwa ng Ebanghelyo ay walang inggit sa puso, walang inggit sa katawan. Okay? So, maging masaya tayo sa kung ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay ng ating mga kapatid. So, bagamat si Jose ay binenta ng kanyang mga kapatid at siya'y nawalay sa kanyang ama, ngunit lagi niyang kasama ang Panginoon. Yun yung napakaganda doon. Lagi niyang kasama ang Panginoon. Hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Bagamat wala siyang ama, ngunit ang amang nasa langit ang kanyang laging kasama. Alam niyo mga kapatid, ang mga anak ng Diyos ay hindi niya pinapabayaan. Sino dito ang magsasabing pinabayaan siya ng Panginoon? Hindi tayo pinabayaan ng Diyos, bagkus siya ay laging kasama ng kanyang mga anak. Kahit sa mga madidilim na probidensya, tulad ng mahihirap na sitwasyon na ating kinakaharap, tandaan natin na hindi tayo pinapabayaan ng Diyos, kundi siya ay lagi nating kasama at sa kanyang kapangyarihan ay tinutulungan niya tayo upang magtagumpay sa bawat mahihirap na sitwasyon na ating kinakaharap. Kaya anuman yung kinakaharap mo ngayon, tandaan mo, kasama mo ang Panginoon. Amen? God is with you. So si Jose ay binili ni Potiphar sa mga Ismaelita. At dahil ang Panginoon ay kasama ni Jose, siya ay naging maunlad. At nung nakita ni Potiphar na kasama ni Jose ang Panginoon, nakatanggap siya ng biyaya kay Potiphar at siya ay ginawang tagapangasiwa ng kaniyang bahay. Lahat pinagkatiwala ni Potiphar kay Jose. Siyempre, maliban lang sa pagkain niya. Okay? And then, at isa pa sa kaniyang asawa. At mula nang si Jose ay pinamahala ni Potiphar sa kaniyang bahay, pinagpala siya ng Panginoon. Kaya pinamahala niya kay Jose ang lahat ng kanyang pag-aari. Alam nyo, bagamat pangit ang naging karanasan ni Jose dahil binenta siya ng kanyang mga kapatid at talagang ito'y napakasakit para sa kanya. Ngunit sa kabila nito ay hindi siya pinabayaan ng Panginoon at ang Diyos ay gumawa ng kamangha-manghang bagay sa buhay ni Jose. Di ba napakasakit kapag binenta ka ng kapatid mo? Di ba? Yung mag-away lang kayo ng kapatid mo, parang napakasakit na para sa iyo, tama? Paano kung binenta ka pa? Ano ka, karne? Binenta ka? So, napakasakit nun. So, dahil si Jose ay matipuno at makisig na lalaki, okay, tayo ka nga, Jeff, parang ganito. Ang getong matipuno at makisig. Di ba? Nagustuhan siya ng asawa ni Potiphar. Mayroong dumating sa tukso sa buhay ni Jose at ito ang ating magiging mensahe sa umagang ito. So ang tema ng ang title ng mensahe natin, ang pagtukso kay Jose. So susundan natin yung message na to. So
Una, makikita natin dito ang tukso kay Jose. Okay? Ano ang tukso kay Jose? Ano ang tuksong dumating kay Jose? Pang-aakit. Inakit siya ng babae, asawa ni Potiphar. In Genesis 39 verse 7, sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. Okay. So dahil si Jose ay magandang lalaki, kaya pinagnasahan siya ng asawa ni Potiphar. Ang nais ng asawa ni Potiphar ay sipingan siya ni Jose. At ito ay isang malaking kasalanan. Ito ay napakalaking tukso, especially lalaki si Jose. Tama? For sure, itong asawa ni Potiphar ay may angking ganda. Bakit? Sapagkat siya ay asawa ng isang pinuno. Ang asawa ng isang pinuno, hindi yan hahanap ng isang babae na simple lang, tama? Yung hari nga di ba, sa panahon ni Esther, di ba, pumili sila ng magagandang babae at nakita si Esther. So, pag asawa ka ng pinuno, for sure, ina-assume ko, maganda itong asawa ni Potiphar. At maaaring maraming kalalakihan ng may pagtingin sa babaeng ito. Alam naman natin na ang maganda sa paningin ay sadyang nakakatukso. Hindi ka matutukso sa isang bagay na pangit sa iyong paningin. Tama? Matutukso ka sa isang bagay na maganda sa iyong paningin. Kahit ikaw ay may high blood, pag nakita mo yung adobo na nagmamantika, na mukhang maganda sa iyong paningin, matatakam ka. At sasabihin mo, konti lang naman, ngayon lang naman. Tama? Dahil yung tukso ay maganda sa ating paningin. Si Eva ay natukso sa ipinagbabawal na bunga sapagkat ito'y naging maganda sa kanyang paningin. Tama? Kaakit-akit ito sa kanyang paningin. Si Samson ay nahulog din dahil ang babae ay maganda sa kanyang paningin. Sa madaling salita, ang figura ng tukso ay napakaganda sa paningin, ngunit bulok ang bunga nito. Maganda siya sa paningin. Kaya yung paningin natin, dahil ito ay makasalanan, di ba? Madali itong maakit sa tukso. So si Jose ay pinagpala ng Panginoon ay humarap sa isang tukso sa kanyang buhay. Sa ating mga kalalakihan, may asawa man o wala, tandaan natin na ang tukso ng imoralidad ay laganap sa sanlibutan. At walang sino mang lalaki na pwedeng magmalaki na kaya ko to mapagtagumpayan sa ganang atin. Lalo na yan ang desire ng laman. Tama? Ganon din sa mga kababaihan. Tandaan natin ang tumukso kay Jose ay babae. Ibig sabihin, kahit na babae ay hindi exempted sa ganitong kasalanan. So ang mensaheng ito ay para sa lalaki at babae. Paalala ito sa lalaki at babae na tayo ay umiwas sa tukso ng imoralidad. Ngunit ang mga tukso ay hindi lamang tungkol sa isang bagay, kundi maraming bagay. Maraming bagay ang tukso. Ang mga kasalanang ginagawa natin noong tayo wala pa kay Kristo ay ginagamit ng diablo upang tayo'y tuksuhin. Para gawin natin uli yung mga bagay na yon. At meron ding mga pangyayari sa ating buhay na tinutokso tayong gumawa ng isang bagay kahit na alam nating ito ay mali. Tama? Maraming temptation, iba-iba. Ang temptation ay hindi lang nakapatungkol sa immoralidad. No. Maraming temptation na magdadala sa atin sa kasalanan upang yung relationship natin sa Diyos ay hindi maging maganda. Tama? At bawat araw ay umaharap tayo dito. Ano ang mga tukso na kinakaharap mo sa buhay mo ngayon? Tandaan natin, ang pagtukso kay Jose ay araw-araw. Araw-araw siyang tinutukso ng babae. At yan ang reality sa buhay nating mga mananampalataya. Ang temptation ng diablo ay araw-araw. Kaya huwag tayong maging kampante.
Pwedeng mapagtagumpayan mo yung isang tukso ng ilang beses, pero pwede kang bumigay kung ikaw ay magpapabaya. Pwede mong sabihin na, ay, napagtagumpayan ko na yan. Nung ako ay na-hospital, nung ako ay high school, dahil sa labis na pag-inom ng alak, ang sabi ko sa sarili ko, magbabago na ako, hindi na ako matutokso. Sabi sa akin ng doktor, huwag ka na magbibisyo, huwag ka na magsisigarilyo. So 1 week di ako nagsigarilyo. So napagtagumpayan ko na. Pero after 1 week, bumalik ako. Kasi yung tukso everyday. And by the way, di pa ako Christian noon. At kahit nung nagsisimula na akong Kristiyano, yung pa rin yung struggle ko, yung paninigarilyo. Pero sa biyaya ng Panginoon, akala ko dati, di ko siya matatanggal, pero sa biyaya ng Panginoon, natanggal siya. By the grace of God, nawala. So yung temptation, laging nandyan. At kung di tayo magiging mapagbantay, pwede tayong mahulog. Anong sabi ng unang Pedro chapter 5 verse 8? Sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. Okay. Ang kaaway ninyo ay hindi ang inyong mga kapatid. Sino ang kaaway natin? Ang dyablo. Tama? So ang dyablo, parang liyong umuungal at aaligid-aligid na naghahanap ng malalapa. Kung ikaw ay hindi mapagbantay, anong mangyayari sa iyo? Lalapain ka ng dyablo. Lalapain ka ng leon. Kaya mga kapatid, maging maingat tayo dahil ang tukso ay laging nariyan. Yan ang trabaho ni Satanas, na tayo ay tuksuhin upang tayo ay magkasala at painain ang ating pananampalataya. Di ba kapag na-tempt tayo sa isang bagay, nagkasala tayo, hindi nagiging maganda yung kalagayan ng kaluluwa natin. Tama? Nalulugmok tayo. At yan yung pakana ng dyablo. Ang sasabihin ng dyablo sa atin, sige na, gawin mo na yan, minsan lang yan. Hindi ka naman yan paparusahan ng Panginoon. Mabait naman ang Lord, gawin mo yan. Ngayon, natokso ka. Ang sasabihin sa'yo ng dyablo, anak ka pa naman ng Diyos, tapos ginawa mo yan. Ngayon, kinokondem ka na. Nung una, sinasabi niya na okay lang gawin mo yan. Pero pag ginawa mo na, ang sasabihin niya, anak ka ng Diyos, ginawa mo yan. Naku, hindi ka tunay na Kristiyano, tumalikod ka na. Di ba? Yan yung pakana ng dyablo, yan yung scheme ng dyablo. Kaya mga kapatid, maging mapagbantay tayo. Dahil ang kasalanan ay nakakasakit sa ating mga kaluluwa. Kaya maging aware tayo sa lahat ng scheme and tactics ni Satanas. Araw-araw ay labanan para sa mga mananampalataya. Tama? Every day, may battle. Kaya kailangan nating maging mapagbantay. So ano ang naging tugon ni Jose sa pagtukso sa kanya? Okay? Sa number 2, ang tugon ni Jose sa tukso. In verse 8 and 9, sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. Yan. Okay? Ang tugon ni Jose sa tukso ay tumanggi. Okay? Tinanggihan niya yung tukso. Siyempre, una, concerned siya sa kanyang amo. And concerned din siya sa babae. Na hindi niya kayang gawin yung kasalanan na yun sa kanyang amo. May malasakit siya sa kanyang kapwa. Kaya ayaw niya itong gawa ng masama. Maaari sanang sabihin ni Jose na parang palay na ang lumalapit sa manok. Bakit di ko pa tutukain? Binless naman ako ng Lord. No, pwede yung sabihin ni Jose. Pwede niya itong sunggaban dahil wala namang nakakakita kasi wala nang tao dun eh. Pero hindi niya ito ginawa. Si Jose ay taong may takot sa Diyos. Alalahanin natin, kasama ni Jose ang
Panginoon. Ang dahilan kung bakit siya pinagpala, sino? Ang Diyos. Dahil sa kanyang takot sa Diyos, hindi niya kayang gawin ang ganong pagkakasala. Ang takot ni Jose sa Panginoon ang siyang dahilan upang hindi siya matukso na gumawa ng kasalanan sa kanyang amo at sa Panginoon. Mga kapatid, tandaan natin na ang takot sa Panginoon ang siyang maglalayo sa atin sa kasalanan. Ang pag-ibig sa Panginoon ang siyang nagdadala sa atin na kamuhian ang kasalanan. Di ba dati iniibig natin ang kasalanan kasi kinamumuhian natin ng Panginoon. Pero mula nung inibig natin ng Panginoon, kinamuhian na natin ang kasalanan. So yung love natin sa Lord, yan yung nagmo-motivate para layuan natin ang kasalanan. Okay? Kaya tayo nahuhulog sa tukso at nagkakasala dahil nakakalimutan natin na kasama natin ang Panginoon. Tama? Kinakalimutan kasi natin ang Panginoon. Mga kapatid, kahit gaano pa tayo kadunong sa teolohiya, kahit mahusay tayo sa paglilingkod, kahit napakarami nating talento na nagiging pagpapala sa iglesia, kung tayo ay walang disiplina, katulad ni Jose, ay babagsak tayo sa kasalanan. Kung ang ating puso ay hindi nakapako sa Diyos, mabilis tayong kakalas kapag nandyan na ang tukso. Mga kapatid, tanggihan natin ang anumang tukso. Hindi lamang sa imoralidad, kundi sa napakaraming tukso sa mundong ito. Kapag nandyan ang tukso, huwag tayong mag-stay. Umalis tayo kagad. Huwag tayong makipaglaro sa apoy sapagkat ang naglalaro sa apoy ay napapaso at napapahamak. In verse 10, sabay-sabay basahin, 1, 2, 3, go. Okay? So pangalawa, hindi niya, yung tugon niya sa tukso, hindi niya ito pinapansin. No? Hindi pinapansin ni Jose ang babae kahit araw-araw siyang kinukulit nito. Biro niyo, everyday. Parang tong babaeng to, walang asawa, no? Everyday pa. Ang tukso ay hindi lamang dumarating ng minsanan sa ating buhay, kundi patuloy na dumarating araw-araw. Dahil dito, ako ay sumasang-ayon sa isang mangangaral na ang ebanghelyo ay nararapat na araw-araw naririnig ng mga mananampalataya sapagkat araw-araw din dumadating ang mga tukso sa ating buhay. Ang ebanghelyo rin naman ang siyang nagbibigay ng lakas at nag-uudyok sa atin upang lumayo sa tukso sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu upang tayo ay hindi magkasala laban sa ating mabuting Diyos. Si Jose ay tumanggi at hindi niya pinansin ng tukso. Pero isang araw, natsempuhan siya ng babae. In verse 11 and 12, sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. Okay? Una, si Jose tumanggi. Araw-araw siyang kinukulit, di niya pinapansin. Pero na-corner siya ng tukso. Di ba? Yung tukso ng ko-corner yan tama? Na-corner siya. Ngunit nanindigan siya kahit walang nakakakita. At ang tugon niya ay tumakbo. Mga kapatid, kapag nandyan na ang tukso at talagang na-corner tayo, ang gawin natin ay tumakbo papunta sa Panginoon. Amen? Takbo tayo papunta sa Panginoon. Ito ang dapat gawin ng mga mananampalataya kapag nariyan ang tukso. Sapagkat kung ito ay hindi natin tatakbuhan, maaari tayong madaya nito at mahulog tayo sa pagkakasala. Si King David, nung si Batseba ay nakita niyang naliligo, imbis na umiwas, nag-second look pa. No? Pwedeng nakita niya, ay, naliligo. Naliligo nga. No? Wala na.
Nakita niya lang, ginawa niya, tinitigan na. Pero yung isang second look doon, nung nakita niya si Batseba, nagkaroon na siya ng pagnanasa sa kanyang isip at puso. Okay? Kaya nahulog siya sa malaking pagkakasala at tumantong sa pagpatay sa asawa ni Batseba. Mga kapatid, huwag tayong magpadala sa tukso kahit na anong maging kalabasan nito. Amen? Kahit na anong maging kalabasan, huwag tayong magpadala. Yes, mahirap tanggihan ng tukso. Tama. Malakas yung pwersa ng tukso eh. Tama sa ating mga mananampalataya. Kasi noon, yung tukso, wala tayong pakialam dyan. Bakit? Kasi friend natin yan nung wala pa tayo kay Jesus. Tama? Pero nung na kay Jesus na tayo, yung tukso, kaaway na natin. Di ba? Di na natin gusto yan. So, huwag tayong magpadala sa tukso kahit anong maging kalabasan nito. So, pangatlo, ang bunga ng paninindigan ni Jose laban sa tukso. May bunga ito, yung paninindigan ni Jose. In verse 16 and 17 and 18, sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. Meron pa ba? Ayan. Okay. Si Jose ay tumanggi sa tukso, hindi niya pinansin at tinakbuhan niya ang tukso, ngunit ang kinalabasan ay hindi maganda. Bakit? Kasi binaligtad siya ng asawa ni Potifar. Ano nangyari sa kanya? Pinahuli at ibinilanggo. Bakit naman nakulong siya? Akala ko ba kasama niya ang Panginoon, pero bakit parang inayaan ng Panginoon na mangyari yun? Nanindigan na siya, tapos negative pa ang naging bunga. Mga kapatid, nangyari ang bagay na iyon dahil may purpose ang Panginoon. Dahil ang tunay na bida sa kwentong ito ay hindi si Jose, kundi ang Panginoon. Okay, may purpose ang Lord. Okay? Kaya kapag ikaw nanindigan ka, na hindi ka nagpadaya sa tukso, tapos negative pa rin ang nangyari, huwag kang magdamdam. May magandang plano kasi ang Diyos. Okay? Mga kapatid, si Jose ay isang magandang halimbawa na kahit na faithful ka sa Panginoon, ay pwedeng sa panlabas ay maging hindi maganda ang resulta. Kahit napaka-faithful mo. Kaya huwag tayong magtatanong, no? Huwag tayong magrereklamo sa Diyos dahil kahit faithful ka sa ginagawa mo, 'di ba? Sumusunod ka sa Panginoon, tas may pangit pa rin na nangyayari. Nanindigan ka naman, pero pangit yung resulta. Huwag mong questionin ng Diyos. Bakit? Kasi katulad ni Jose, sa paninindigan natin sa tama, at kahit may pangit na nangyari, lagi nating tandaan, may purpose ang Panginoon. Pwedeng dahil hindi ka nagpadala sa tukso, ay layuan ka ng mga taong malapit sa iyo. Tama? Kasi yung mga taong malalapit sa iyo, na dati mong kasama sa kasamaan, dahil hindi ka na sumasama sa kanila, ano mangyari sa iyo? Lalayuan ka na nila. Bawas ang friends mo. Tama? Nanindigan ka kasi. Pangit ba yon? Pangit ba yon? Magandang bagay yon. Bakit? Kasi nanindigan ka sa tama. Pwedeng dahil hindi ka nagpadala sa tukso, ang mga kasabayan mo ay umuunlad na, pero ikaw simple pa rin yung pamumuhay mo. Di ba? Pwede namang gawin mo yung bagay na ito para, halimbawa sa trabaho, sa negosyo na may daya, at yung mga iba ay ginagawa na yan. Tapos ikaw hindi. Gagawin ko, magtatrabaho ako ng tapat, magninegosyo ako ng tapat, kahit na hindi ako umunlad at sila'y nag-uunlaran na. Magandang bagay yon. Pwedeng dahil hindi ka nagpadala sa tukso, hindi ka na-promote sa trabaho. At ang masama, natanggal ka pa.
Di ba? Faithful ka naman, tapos natanggal ka pa. Pwedeng mangyari yon. Pero lagi ninyong tandaan, di bali na ang mahalaga, namumuhay ka ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen? Ano sabi ng 1 Peter chapter 3 verse 17? Sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. Hindi, 1 Peter na. Yan. 1, 2, 3, go. Okay? Higit na maganda na nagdudusa tayo dahil gumawa tayo ng mabuti. Tama? Kung ito ay pinahintulot ng Diyos sa atin, pinahintulot ng Diyos na magdusa tayo. Of course, sa context nito, yung mga mananampalataya, dumaranas sila ng persecution dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Pwede rin natin itong i-apply dahil sa pagtayo natin sa katotohanan, nanindigan tayo, hindi tayo nagpadala sa tukso. Pinahintulot ng Diyos na tayo magdusa dahil sa paggawa natin ng mabuti. Kaysa naman magdusa tayo dahil gumawa tayo ng masama. Tama? Mas maganda na nagdusa tayo dahil gumagawa tayo ng mabuti kaysa nagdusa ka dahil gumagawa ka ng masama. Deserve mo yan. Tama? Bakit? Kasi gumawa ka ng masama eh. Deserve mo yan, consequence yan. Pero kung gumagawa ka ng mabuti, tapos nagdusa ka, pinahintulot yan ng Diyos. Di ba, ang sabi ng Panginoon, mapalad ang mga inuusig. Di ba? So, blessed tayo kung nangyayari sa atin yung bagay na yon. So, si Jose, naging negative yung nangyari kahit na nanindigan siya na hindi bumigay sa tukso. Pero ganun pa man, makikita natin dito yung patuloy na katapatan ng Diyos sa buhay ni Jose. Number 4, ang katapatan ng Diyos sa buhay ni Jose. Okay, kulang ako ng S. In verse 21 to 23, sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. Alam nyo, sa lahat nangyari, nanindigan si Jose, tapos negative ang nangyari, alam nyo yung pinakamaganda, yung salitang ngunit. Kasi hindi doon nagtatapos yung buhay ni Jose. Ang sabi, ngunit si Jose ay hindi pinabayaan ni Yahweh. Yun yung maganda. Kahit na anong gawin ng tao sa'yo, ang mahalaga, hindi ka pinabayaan ng Diyos. Yun yung pinakamahalaga sa lahat eh. Yung bantay, naging mabait kay Jose. No? Anong nangyari sa kay Jose? Naging tagapamahala siya. Naging tagapamahala siya sa bahay ni Potiphar. Nung nakulong siya, naging tagapamahala pa rin siya. Di na siya pinapakilamanan. Bakit? Kasi kasama niya ang Panginoon. Nagtatagumpay siya sa lahat niyang gawain. Tandaan natin, kapag kasama natin ang Panginoon, laging may tagumpay. Amen. Pero pag inisan tabi natin ang Panginoon at nagtitiwala tayo sa ating sarili, laging may pagbagsak. Dahil ang tagumpay ay nagmumula sa Panginoon. Kahit na parang pangit ang kinalabasan ng paninindigan ni Jose, pinakulong siya ng kanyang amo, pero hindi siya pinabayaan ng Panginoon, yung blessing ng Lord ay nasa kanya. Mga kapatid, kahit na anong kalabasan ng ating pag-iwas sa tukso upang hindi magkasala laban sa ating Panginoon ay ating tanggapin sapagkat kasama natin ang Panginoon. Bagamat tila pangit ang nangyari, pero yun ay paraan ng Panginoon upang mapangyari ang panaginip ni Jose na gagawin ng Panginoon sa kanyang buhay. Ang providensya kasi ng Panginoon ay sari-sari. Minsan, napakaganda ng providensya, napakaliwanag, pero minsan madilim yung providence ng Panginoon. Pero lahat ng yan ay nasa pangangalaga ng Panginoon. Si Jose ay lumakad sa providensya ng Panginoon upang mapangyari ang plano ng Diyos, hindi lang sa kanyang buhay, kundi sa bayan ng Diyos. Yung pagkakakulong ni Jose, part yan ng plano ng Diyos.
Kahit na anong mangyari sa ating paninindigan laban sa tukso, tandaan natin, kung tayo'y tapat sa Panginoon, mas tapat siya sa atin. Kung faithful tayo sa Lord, mas faithful ang Lord sa atin. Actually, kaya tayo nagiging faithful sa Lord dahil faithful siya sa atin. Napagtagumpayan ni Jose ang tukso dahil kasama niya ang Panginoon. Si Jose ay dumaan sa malaking tukso, ngunit ito ay napagtagumpayan niya. Ang tugon niya ay pagtanggi, hindi pagpansin, at pagtakbo. Bagamat hindi siya gumawa ng kasalanan, ay negatibo ang naging kapalit nito dahil binaligtad siya ng asawa ni Potiphar. Ngunit ang Diyos na nakakakita ng lahat ay patuloy na pinagpala si Jose. Tunay na ang lingkod ng Panginoon ay laging sinasamahan ng Panginoon. Mga kapatid, ang buhay ni Jose ay katulad ng buhay ng Panginoong Hesukristo. Sinasabi ng mga scholars na si Jose ay type of Christ or foreshadow ni Christ sa Old Testament dahil sa pagkakatulad ng kanilang buhay. Tingnan ninyo. Si Jose ay pinakamamahal ni Jacob. Pinakamamahal ni Jacob. Si Jesus Christ ay minamahal ng Ama na lubos niyang kinalulugdan. Si Jose ay kinainggitan ng kanyang mga kapatid. Si Jesus Christ ay kinainggitan ng mga Pariseyo at tinuyarin siya ng kanyang mga kapatid. Si Jose ay tinukso. Si Jose ay binenta. Tama? Si Jose ay binenta ng kanyang mga kapatid. Si Jesus Christ ay binenta ni Judas sa halaga ng 30 pilak. Si Jose ay tinukso. Ang Panginoong Hesukristo ay tinukso rin ng diablo. Ngunit ang ating Panginoong Hesukristo ay nagtagumpay, hindi siya nagkasala, bagamat katulad natin, siya'y tinukso rin. Saganang atin, hindi natin kayang paglabanan ng tukso. Dahil araw-araw ito sa ating buhay. Kaya ang kailangan natin ay ang ating Panginoong Hesukristo na tinukso, ngunit hindi nagkasala. Siya yung kailangan natin. Kailangan natin siya araw-araw. Kailangan natin tumuon sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin at pagbabasa ng banal na kasulatan upang tayo ay hindi madaig ng tukso. We need Christ every day upang mapagtagumpayan natin ang mga tukso sa ating buhay na magdadala sa atin sa kasalanan. In Hebreo 4 verse 14, anong sabi? Sabay-sabay basahin, 1, 2, 3, go. Next. Okay. Anong sabi dito? Yung high priest natin, yung punong pari natin, siya'y nakakaunawa sa lahat ng ating kahinaan. Okay? Sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan. Subalit kailan may hindi siya nagkasala. Si Jesus Christ, katulad din natin na tinutukso araw-araw, si Jesus Christ, tinukso siya mismo ng diablo. Kaya si Jose, maganda siyang halimbawa na tularan dahil siya'y napaglabanan niya yung tukso, pero si Jesus Christ hindi lang siya magandang halimbawa, kundi si Kristo mismo ang ating kalakasan upang mapagtagumpayan natin ang tukso. Dakila si Jose, pero higit na dakila ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating high priest na tinukso, ngunit hindi nagkasala. At dahil meron tayong high priest, alam nyo, sa panahon ng tukso sa ating mga buhay, huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Sa panahon ng tukso, saganang atin hindi natin to kaya. Tama? Pero, dahil si Kristo ang ating high priest,
Siya'y tinukso, hindi nagkasala. Siya'y namamagitan sa atin sa Diyos. Mga kapatid, sa panahon ng tukso, ang gawin natin, lumapit tayo sa trono ng biyaya ng Diyos upang matanggap natin ang habag niya. Nang sa ganon, sa panahon ng tukso, hindi tayo magagapi. Sa panahon ng tukso, hindi tayo madadaya, kundi tayo ay magtatagumpay dahil sa habag ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Kaya kailangan natin si Jesus Christ. Kailangan natin siya. Tayo'y nagkakasala, tayo nauhulog sa tukso, ngunit siya ay hindi. Kaya kailangan natin ang Diyos na nagkatawang tao na hindi nagkasala upang tayo ay magkaroon ng kapangyarihan upang labanan ang mga tukso sa ating buhay. Tandaan natin na ang taong nakatuon kay Kristo ay ang taong may kapangyarihan upang labanan ang tukso. Kailangan natin si Jesus Christ every day. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita. Lord, araw-araw po kaming tinutukso. Sa iba't ibang kaparaanan, Panginoon, ang daming pakana ng diablo upang masaktan ang aming mga kaluluwa kapag kami ay nadala ng tukso. O Diyos, dalangin ko po na kaming mga anak ninyo ay tulungan ninyo, O Diyos, na sa panahon ng tukso, huwag kami tumakbo papalapit rito, kundi kami ay tumakbo sa inyo, Panginoon, nang sa ganon, O Diyos, ay mapaglabanan namin ito, mapagtagumpayan namin ito. Lord, every day, ang daming tukso, nakakapagod, Panginoon. Kaya kailangan ka namin sa aming mga buhay. Lord, dalangin ko na kumilos ka sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At itong mga salitang ito, O Diyos, ay magdala sa amin, Panginoon, ng tagumpay laban sa tukso. Huwag kaming umasa sa aming mga sarili, Panginoon. Alisin mo, O Diyos, ang pagtitiwala namin sa aming mga sarili sapagkat napakahina namin. Kundi, Panginoon, tulungan niyo kami, O Diyos, na maging mapagpakumbaba, na sa panahon ng tukso kami ay lumapit sa inyo, O Diyos. Nang sa ganon kami ay magtagumpay. Lord, tulungan mo kami. Kahabagan mo kami, O Diyos. At patawarin niyo kami kung kami man ay nahulog sa tukso, Panginoon. Patawarin niyo kami, O Diyos. Tulungan niyo kaming manumbalik sa inyo at lumakad ayon sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon, dahil patuloy mo kaming pinapaalalahanan. Pinapaalalahanan ninyo ang inyong iglesia na kami ay lumaban, tumakbo, tumanggi, huwag pansinin ng mga tukso, kundi tumingin lamang sa aming Panginoong Jesucristo na siyang aming tagapagligtas. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isang narito at nawa po ang mensaheng ito ay i-apply namin sa aming mga buhay. Salamat po. Pinupuri ka namin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless po.